Ako ang inyong Lolo Paer at ito ang aking kwento. Pasado 3:00 ng madaling araw, katulad ng mga tipikal na pangyayari sa buhay ng 35 si Lani, malimit kapag ganong oras ay dinadalaw talaga siya ng masamang panaginip. At hindi basta-basta ang panaginip na yon, dahil bahagi yon ng madilim niyang nakaraan. Habang umuulan na pinaiingay pa ng kulog at kidlat ang paligid, ay kaharap ng babae ang isang nilalang. Malaking tao yon, brusko, pulido ang pangangatawan na halatang batak sa mabibigat na gawain. Nanlilisik din ng mga matang namumula habang ang bibig ay duguan at puno rin ng galo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Wala kang utang na loob, Lani. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa iyo, ito igaganti mo sa akin. Sana pala nung bata ka pinatay na kita. Isinakripisyo na kita sa mga kalahi kong mandurugo. Dapat talaga ginawa mo na yon. Wala akong gusto sa mga to. Hindi ko ginusto maging isang manunugis. Ito ang kapalaran mo. Hindi mo nakikita, ha? Ganyan ka na ba kabulag, Lani? Ang tadhana mo ay isang manunugis. Inaruga kita at sinanay para sa layunin na to. Wala akong pinili sa mga to. Gusto kong mamuhay bilang isang normal na tao. Dahil normal na tao talaga ako. Hindi ako katulad yung mga aswang. Hindi na maatim ng sikmura ko ang mga nangyayari. Kung alam ko lang na tatraydorin mo ako ng ganito, dapat ginawa na lang kitang kauri namin. Bakit hindi mo pa ginawa? Para noon ko pa sana tinapos ang buhay ko. Tampalasan ka talagang babae ka! Makinig ka, Pinonong Castor. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga ginawa mo sa akin simula nung bata pa ako. Sa lahat ng pag-aaragwa mo at pagtuturo sa akin kung paano ipagtanggol ang sarili. Pero hindi ito ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Gusto kong mamuhay bilang isang normal at tipikal na tao. Kung hadlangan mo pa ako ngayon, hindi lang yan ang mangyayari sa iyo o sa inyong lahat. Lahat ng hadlang sa akin, hindi ako mangingiming patayin kayo. Kaya wag nyo na akong susundan pa. Isang hakbang mo papalayo, Lani. At sisiguraduhin kung hindi ka na makakalis ng buhay. Hindi nakinig ang dalaga. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan na sinasabayan pa ng kulog at kidlat, ay nagsimula na siyang humakbang palayo. Dahil doon ay unti-unting nagbagong anyo ni Ginoong Castor. Mas lalong nadagdagan ng laki at tangkad niya. Nagsimulang umusbong ang makapal at itim na balahibo sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Humaba ang kanyang pangil habang naglalaway. Mas tumalim at namula din ang mga mata na parang nagliliyab. Pati ang mga kuko nito ay mas humaba at mas tumalim na handang-handa ng manalakay. Bumalik ka rito, babae ka! Hindi natinag si Lani. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad palayo. Kaya sinalakay siya ng galit na mandurugo. Napadapa siya at umibabaw sa kanya ang aswang habang nakatutok sa leg niya ang matatalim nitong kuko. Kitang-kita sa ilatsa ng mukha ng halimaw ang tindi ng galit habang dahan-dahang idinidiin ang kuko sa kanyang leeg. Nagkaroon si Lani ng maliliit na sugat at kagad na tumagas ang dugo roon. Ituloy mo na! Patayin mo na ako! At ihandog mo na ang ulo ko sa mga kalahi mo! Siguradong ikakatuwa nila yon! Sa sobrang galit ay napasigaw na lang ang mandurugo. Saka umalis sa ibabaw ni Lani. Makailang beses yung sumigaw ng sumigaw habang ang dalaga ay tumayo na at naglakad na palayo na hindi lumilingon sa pinanggalingan. Mabuti na lang din ay umuulan, kaya hindi nakita ang pagpatak ng mga luha ng dalaga habang patuloy sa paglalakad. Masakit man din para sa kanya, pero kailangan niyang gawin yon dahil alam niyang ito ang tama. Pagmulat ng mga mata ay kagad napabangon si Lani sa kinahihigaang kama. Sa kanya lang din napagtanto na lumuluha nga pala talaga siya katulad ng nasa panaginip. Lumingon siya sa kanan kung saan ay nakita niya ang isang taong ka-live-in partner niya na si Lucio. Mahimbing ang tulog ng gwapong lalaki kaya hindi na niya inabala pa. Pinunasan niya ang luha at saka nagpunta sa kusina para uminom ng tubig. Pagkatapos ay nagtungo siya sa banyo at tumarap sa salamin. Hindi na ikaw ang taong yon, Lani. 10 taong ka nang namumuhay bilang isang normal at tipikal na dalaga. Gumiti siya ng pilit,
bago nagilamos at bumalik sa kwarto para tabihan ulit ang ka-live-in partner. 10 taon ang nakalipas ay napadpad si Lani sa Maynila. Magmula nang umalis siya sa poder ni Ginoong Castor at ng mga mandurugo. Doon ay nagsimula siyang mamuhay bilang isang normal na dalaga. Nagtrabaho ng marangal at sinulit niya talaga ang pagiging malaya hanggang sa makilala na nga niya si Lucio. Pareho na silang 30 anyos noon at dahil kwela kahit medyo may kayabangan ay naging palagay agad ang loob ng dalaga sa binata. Nagkamabutihan sila at ngayon ay 5 taon nang magkasintahan. Pero 1 taon pa lang sila ngayon na naging mag-live-in partner. Maraming beses nang nagparamdam ang kanyang boyfriend patungkol sa pagpapakasal pero alam niya sa sarili na hindi pa siya handa. Pakiramdam kasi ng dalaga ay meron pa siyang kailangang ayusin sa sarili bago tuluyang makipag-isang dibdib kay Lucio. At alam niya kung ano ang bagay na yon. Pagkatapos maisip ang mga bagay na yon ay pinagmasdan niya ang lalaking nahihimbing pa rin sa pagtulog. Pagkalaon ay niyakap niya yon ng mahigpit bago matulog na rin ulit. Kinabukasan ay hindi na mapakali si Lani dahil anong oras na ay hindi pa rin tapos mag-asikaso si Lucio. Ang usapan kasi nila ay 1:00 ng hapon dapat nakalis na sila ng bahay sapagkat malayo-layo ang kanilang pupuntahang probinsya. Dadalo kasi ang dalawa sa kasal ng pinsan ni Lucio na si Ryan. Abay pa naman sila pareho kaya dapat kahit kinabukasan ng kasal ay magpunta na kagad sila ngayon. Lucio, mahal, bilisan mo naman. Anong oras na Diyos ko, mag-aalas 2 na ng hapon. Kalma ka lang dyan, mahal. Kausap ko lang si Tan dahil may inasikaso kaming importanteng bagay. Nakakaya sa pinsan mo kung magiging pa-importante tayo pareho. Katulad nga ng sinabi ko, kumalma ka lang. Ikaw naman nakaimpake na naman ng mga gamit natin eh. Ito kasing Tan na to, pwede namang gawin niya na muna yung mag-isa. Kailangan palaging may tulong ni Lucio. Paano na lang kung wala kami, ha? Huwag ka nang manermon. Papangit ka niyan, sige ka. Umirap-irap na ang dalaga at bumaling naman sa matalik na kaibigan ng kanyang asawang si Tan na pansamantalang nakatira sa kanilang bahay. Hindi na umimik ang nasabing lalaki. Naglakad na lang yung papunta sa kusina para hindi na mapansin pa ni Lani. Napailing naman si Lucio habang napapangiti matapos marinig ang sinabi ng kanyang ka-live-in partner. Mahal, huwag ka masyadong harsh sa best friend ko. Wala akong pake, no? Pag-untugin ko pa kayong dalawa ng best friend mo na yan eh. Bilisan mo na nga at mauna na ako sa kotse natin. Okay po, mahal. Pakunwari pang tinarayan ng dalaga ang kanyang boyfriend. Dahil doon ay napailing na lang ulit ang gwapong binata habang pinagmamasdan ng asawa na papalabas ng bahay. Pagkatapos no'y kinuha na nga ng lalaki ang mga maleta nila sa kwarto at saka ito hinatak. Dumiretso muna yun sa kusina para kausapin si Tan na nagluluto na ng merienda. Nakinig lang si Lani mula sa kotse dahil may bintana sa kusina na abot sa kung nasaan siya. Tol, ikaw na muna maiwan dito sa bahay ha. Ikaw nang bahala. Hanggang linggo kami ron sa Nueva Ecija. Pagpasyensyahan mo na rin dyan si Lani ha. Alam mo naman ganyan talaga yan kapag nagmamadali eh. Hoy! Narinig ko kayo rito! Pag-uuntugin ko talaga kayo kapag may sinabi kayong hindi maganda sa akin. Wala pa nga kaming sinasabi, mahal eh. Ay naku, bilisan mo na dyan, man. Baka gabi na tayo masyado sa biyahe. Tan, ikaw na bahala dito sa bahay ha. Kapag dinala mo yung girlfriend mo rito, huwag kayong maghaharutan sa kama namin ni Lucio. Ngumiti-ngiti lang si Tan bago makipag-face bomb sa kanyang best friend. At pagkatapos makapagpaalam ay lumabas na nga rin kagad ng bahay si Lucio at inilagay sa compartment ang mga maleta. Pagpasok niya ng sasakyan ay nakita niyang nakangiti na ang kanyang ka-live-in partner. Kaya napangiti na rin siya bago magsalita habang binubuhay ang makina ng kotse. Mas lalo kang gumaganda, mahal, kapag nakangiti ka. Kaya huwag ka na magsusungit ha. Nagsusungit lang naman ako kapag ganito eh. Tsaka biro lang naman yung mga sinabi ko kay Tan. Alam rin naman niya yon. Alam ko naman yon. Kaya nga love na love kita eh. Pakis nga. Mamaya ka na magkiss-kiss-kiss dyan. Bilisan mo na.
Dahil kapag ako nainis, iiwan kita rito. Mag-isa ako magbebiyahe. Eto na po, mahal kong Reyna. Sige na po. Nang mabuhay na ang makina ng sasakyan, ay nagbiyahe na nga kagad sila pasado 12:30 ng hapon. Mabuti na lang din na hindi masyadong traffic kaya mabilis na nakalabas ng Metro Manila ang magkasintahan. Excited sila lalo na si Lucio dahil ito kasi talaga ang unang beses ng lalaki na makakapunta sa Nueva Ecija. Medyo tahimik naman si Lani dahil malapit sa mga lugar na yun ang kinukublihan ng mga mandurugo at ni Ginoong Castor na kumupkup sa kanya noon. Alam niya naman na walang mangyayaring masama dahil 10 taon magmula nang umalis siya ay wala na siyang nabalitaan pa sa mga yon. Ni isang beses din na hindi siya ginulo ng ama-amahan kahit pa ng mga tauhan nito. Kaya kahit papaano ay kampante rin ang dalaga. Yun nga lang medyo malungkot dahil nga sa naaalala niya tuloy yon bigla. Hindi naman siya nagsisisi na umalis sa poder ng mga mandurugo. Pero alam niya sa sarili na para tuluyang makalaya sa sariling kalungkutan ay kailangan niya ng tamang closure. Para na rin matanggap na niya ang pagpapakasal na matagal nang ipinaramdam ng kanyang boyfriend. Matapos maisip at maalala mga yon, ay napabuntong hininga si Lani habang nakatanaw sa labas. Grabe mahal, ang lalim ng buntong hininga mo ah. Parang kasing lalim ng Pacific Ocean yan ah. May naalala lang ako bigla. Oh, ano naman yun? Wala. Tungkol sa kasal ng pinsan mo. Sana hindi tayo gabihin masyado, no? Huwag tayong magmadali, mahal. Bukas pa naman ng hapon yung kasal kaya okay lang kung gabihin tayo. O kahit nga bukas na tayo ng umaga eh. Pwede pa naman. Nahiya kasi ako sa pinsan mo eh. Ay nako, huwag kang mahiya ron kay Ryan at saka kay Judith, no? Mababait ang mga yon, promise. Makakarating din naman tayo ron kaya relax ka lang dyan, mahal. Okay, sabi mo eh. Sa katunayan ay matagal na silang pinabibisita roon, kaya lang ay wala rin talaga silang masyadong oras dahil parehong busy sa pagtatrabaho. Nag-leave lang sila ngayon upang makadalo sa nasabing kasal. Habang tinatahak nila ang daan ay maraming nakitang magagandang tanawin ng dalawa. Na-enjoy nila ang sandaling yon kahit na inabot na sila ng gabi sa daan. Pero paminsan-minsan ay nawawala ang ngiti sa labi ng babae. Sa tuwing makakakita kasi siya ng kabundukan ay naaalala niya ulit ang nakaraan. Bigla tuloy na numbalik sa isip niya noong 10 taong gulang siya. Nagsasanay siya at nakikipagtagisan ng galing sa mga iba pang mandurugo na mas doble ang lakas sa kanya. At kahit babae na may murang edad, ay hindi siya nagpatalo. Ipinakita niyang mas karapat-dapat siya. Kaya naman, nang nasa tamang edad na, ay kaagad siyang ginawang kanang kamay ni Ginoong Castor. Ikinatampo naman yun ng totoong anak ng Ginoo na si Pablito. Yun ang naging simula ng hindi nila pagkakaunawaan. At lingid nga kay Ginoong Castor, dahil sa pangyayaring yun ay ilang beses na pinagtangkaan ni Pablito ang buhay ni Lani. Yun na rin ang nagtulak sa dalaga para makaisip na umalis sa lugar na yun. Tila bumalik sa ulirat ang babae matapos siyang marinig na nagsalita ang kanyang ka-live-in na partner habang nakafocus ang tingin sa daan. Mahal, nagugutom ka na ba? Hindi pa naman. Ikaw ba? Mag-stop over na lang tayo kung nagugutom ka na. Oo, sige. Makakape na rin muna ako para hindi ako antukin sa pagmamaneho. Okay, sige. Maya-maya pa ay nag-stop over na nga muna sila para na rin makapagpahinga kahit papaano at makapagmeryenda. Habang bumibili sa isang cafe si Lucio, ay nagtungo muna si Lani sa banyo. Pagpasok niya ay 3 lang silang katao kabilang ang babaeng tagalinis. Paglabas ng isang babae ay 2 na lang silang naiwan. Hindi niya pinansin ng tagalinis. Pumasok siya sa isang cubicle at saka umihi. Habang nakaupo ay nakatingin siya sa ilalim hanggang sa mapansin niyang huminto ang map ng paglilinis sa tapat ng pinto na kinaroroonan niyang cubicle. Nung una ay wala lang yon sa kanya. Pero kalaunan nang hindi gumagalaw ang tagalinis ay nagtaka na siya. Okay ka lang ba? Pamilya ng amoy mo, babae. Matagal na panahon ko na rin hindi naalala nga pang amoy na yan, ha?
Nagbalik ka na pala sa lugar na to? At meron ka na rin palang kabiyak, Lani? Ha? Sino ka? Magmula nang umalis ka sa baryo Kublihan, ay marami nang nagbago. Anong kailangan mo sa akin? Subukan mo lang gumawa ng hindi maganda, sisiguraduhin kong kahit saan ka magpunta ay hahabulin kita. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi naman ako nandito para gumawa ng gulo eh. Gusto lang kitang paalalahanan. Nagkalat na sa iba't ibang lugar ang mga angka ng aswang na nasasakupan ng mga mandurugo. Mag-iingat ka lalo na't pamilyar na pamilyar pa rin sa mga katulad ko ang amoy mo. Dali-daling tinapos ng dalaga ang pag-ihi at pagbukas niya ng pinto. Ay ganun na lang ang gulat niya dahil wala na roon ang babaeng naglilinis kanina. At dahil sa hindi siya mapakali, kaya naman ipinagtanong niya sa management ang nasabing babae. Pero laking gulat niya dahil wala raw naka-duty na babae ngayon ayon sa head utility. Napabuntong hininga na lamang si Lani bago bumalik sa kanyang sasakyan. Nandun na ang kanyang boyfriend na kani-kanina pa pala naghihintay sa kanya. Hindi na lang din niya ikinuwento ang nangyari dahil wala namang ideya si Lucio sa madilim niyang nakaraan. Ni isang beses ay wala siyang ikinukwento rito na kahit ano patungkol doon. Dahil natatakot siyang baka mag-iba ang tingin ng ka-live-in partner niya sa kanya o di kaya ay pagtawanan lang siya. Ang tagal mo yata sa banyo, mahal. Medyo maraming tao, mahal eh. Tara na, baka aputan pa tayo ng ating gabi. Pagkatango ay sumakay na nga sila pareho sa kotse saka doon na rin ininom ang kape at kinain ang mga pinamili nila. Habang nagbabiyahe, para makalimutan ni Lani ang mga nangyari sa stopover, ay nagbukas na lang siya ulit ng usapan. Hindi ba nasabi mo sa akin noon, may kamag-anak kang may-ari ng malawak na lupain? Saan ba banda yun, mahal? Sa Pampanga yun, mahal. Nagbakasyon na kami ron ni Tan dati. Ang kaso nga lang, yun ang una tuling bakasyon namin doon. Di ba nga nakwento ko sa'yo na nagkaroon ng alitan ng mga kamag-anakan ko kaya yun, hindi na talaga ako nakapunta doon. Ang alam ko nga, nabenta na yun eh. Sayang yun ah. Oo nga. Alam mo ba, kung nagkataon eh, di sana may dinadalaw-dalaw tayo ron. Baka sa akin pa sana pinamana yun ng lolo ko eh, dahil paborito ko nun. Napakaganda pa naman ng bahay na yun. Parang mansyon akong tutuusin. Huwag ka mag-alala. Magkakaroon din tayo ng magandang bahay para sa mabubuo nating pamilya. Magdilang anghel ka nga sana, mahal. Kapag nanalo tayo sa loto, hindi lang isang mansyon ang bibiling ko, kundi 3. Ngik, paano naman tayo mananalo sa loto? Hindi ka naman nataya. Yun nga eh. Para pala tayong nasuntok sa buwan, mahal. Nagtawanan ng dalawa pagkatapos ng mga pinagsasasabi nilang yon. Ilang saglit pa ay saglit na minasdan ng lalaki ang kanyang asawa bago muling mag-focus sa pagdadrive. Inabot na nga sila ng malalim na gabi at habang nakatanaw sa labas ay muling sumagi sa isip ni Lani ang nakainkwentro kanina sa stopover. Medyo nawala na naman tuloy siya sa focus pero pinilit niya ang sarili na hindi na maisip pa ang tungkol sa bagay na yon. Ganun pa man, ay alerto pa rin siya dahil katulad ng sinabi ng babae sa stopover ay naglipanan na sa lalawigan ng mga aswang. Pinagmasdan na lang ni Lani ng pasimple si Lucio na abala pa rin sa pagmamaneho habang sumisipol-sipol. Napangiti siya matapos maalala rin ang tungkol sa pagiging mabait ng lalaki sa kanya. Bago pa man niya makilala noon ng ka-live-in partner ay kilala na talaga yon ng karamihan dahil sa pagiging gwapo, matipuno at matangkad. Bukod doon ay kilala rin talaga ang lalaki sa pagiging mayabang at maangas dahil nga sa itsura. Alam ni Lani sa sarili na marami rin siyang kakompetensya pagdating sa pagmamahal at itsura. Pero isa sa pinapasalamat niya sa Diyos ay ang pagpili sa kanya ni Lucio. Marami nga rin nagtataka dahil na in love ang katulad ni Lucio sa kanya. Kaya maswerte talaga si Lani. Ramdam na ramdam niya kasi ang totoong pagmamahal sa kanya ng lalaki. Mahal, baka matunaw naman ako sa kakatitig mo ha. Nai-inlove ka na naman no. Ano naman kung na-inlove ako sa'yo? May magagawa ka ba? Wala. Gustong gusto ko nga yan eh. Salamat sa pagpaparamdam mo sa akin na mahal mo talaga ako ha.
Ang cheesy naman ng mga sinabi ko. Parang di bagay sa akin. Bulero ka pa rin talaga hanggang ngayon. Hindi yun pambobola ah. Totoo kaya yun? Bakit tumatawa-tawa ka dyan? Siguro totoong binobola mo lang ako, no? Ay nako, kapag nalaman ko lang talaga na tumutulad ka dyan sa best friend mo, humanda kayong dalawa sa akin. Ikaw naman, mahal. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko eh. Mahal kita, no? Hindi yan bola. Promise. Kitang-kita naman sa mukha ni Lani ang pagkakilig, pero hindi niya masyadong pinahalata. Pakunwari pa ang babae na umiismid-ismid para makarami pa ng paglalambing sa kanyang ka-live-in partner. Kaya nang mapansin siya ni Lucio, ay pasimple siyang hinarot-harot noon sa pamamagitan ng pagkiliti. Hanggang sa natigilan lang sila na may biglang tumawid na pusang itim. Dali-daling na preno ng gwapong lalaki ang sasakyan at kamuntikan pa silang mauntog pareho. Malakas at biglaan kasi ang paghinto ng kotse. Pagkalaunay, kagad nilang pinagmasdan ng isa't isa bago sabay ding nagbalik tingin sa harap. Anong nangyari, mahal? Bakit ka biglang nagpreno? May dumaan na hayop eh. Hindi ko alam kung pusa o ano. Ayos ka lang ba, mahal? Ayos lang, ikaw ba? Okay lang din naman ako. Natigilan na ang lalaki dahil napansin na niya ang sinasabing hayop na kamuntikan nga nilang masagasaan. Isa tong pusang itim na may kumikinang-kinang na mga mata dahil sa refleksyon ng headlights. Napalingon din doon si Lani at ang makita niya rin ang nasabing pusa ay pinagmasdan niya itong mabuti. Sinuri ang kabuuan nito kung isa bang aswang o ordinaryong hayop. Samantala, si Lucio naman ay napa-sign of the cross bago i-unlock ang pinto sa gilid niya. Lalabas kasi siya para i-check at bugawin ang pusang itim na hindi pa rin umaalis sa pwesto nito. Mahal, dito ka lang ha? Lalabas ka? Oo sana eh. Bubugawin ko lang yung pusa. Huwag ka nang lumabas. Huwag mo nang bugawin. Sagasaan mo lang dahil napakadilim sa labas, mahal. Ha? Sagasaan? Seryoso ka ba sa sinasabi mo, mahal? Inosenteng hayop yan. Hindi ka sigurado, mahal. Hindi ka sigurado, mahal, kung totoong pusang itim yan o hindi. Baka aswang yan. Ha? Aswang? Mahal, hindi na uso ang aswang-aswang sa panahon ngayon. Ikaw talaga oh. Huwag ka mag-alala, bubugawin ko lang. Kalma ka lang dyan, mahal. Hinawakan ni Lani sa braso si Lucio kaya hindi kagad yun nakalabas. Sabay nilang nilibot ng tingin ang madilim na kapaligiran hanggang sa alisin ng lalaki ang pagkakakapit ng kamay niya. Pagkatapos noon, ay dali-dali yung lumabas ng kotse at kinausap na parang tao ang pusang itim bago ito bugawin. Nakalingon lang kasi si Lani habang alerto pa rin sa buong paligid. Hindi niya kasi masiguro kung aswang nga ba o hindi ang pusa dahil wala naman siyang nararamdamang kakaiba. At para rin makasiguro ay lumabas na siya ng kotse saka sumunod sa ka-live-in partner na kinakausap na ang hayop na parang tao. At habang ginagawa yun ni Lucio, ay nakatitigan naman ni Lani ang pusang itim. Hanggang sa ilang saglit pa nga, ay parabang nakaramdam ng kakaibang lamig ang babae. Mas lalo yung tumindi ng dumampi ang malamig na hangin sa kanyang balat. Napatingin pa siya sa mga puno sa paligid sapagkat para itong nagsasayawan dahil sa ihip ng hangin. Nang lingunin niya kalaunan ng pusa ay naglakad na to ng marahan papunta sa gilid hanggang sa hindi na nga niya ito makita. Dali-dali silang bumalik sa loob ng kotse at pagkalak ng pinto ay muling napa-sign of the cross si Lani na ipinagtaka naman ng kanyang kasama. Mahal, bakit ka napa-sign of the cross? Ayos ka lang ba? Ha? Oo. Medyo iba lang ang nararamdaman ko ron sa pusa. Nako, iyan ka na naman eh. Tinatakot mo lang ang sarili mo sa mga ganyang bagay eh. Hindi naman totoo yung mga aswang-aswang na yan, mahal. Kung alam mo lang, mahal, totoong-totoo ang aswang. Oh, pabulong-bulong ka pa dyan. Tara na nga. Napangiti na lang ang balingkinitang babae matapos yung bigkasin ng kanyang ka-live-in partner. Pagkalaon ay kagad pinaharurot ni Lucio ang sasakyan hanggang sa makalayo sila sa lugar na yun.
Natanaw pa ni Lani ang nasabing pusang itim mula sa hindi kalayuan pero hindi na niya ipinalata sa ka-live-in partner ang tungkol sa bagay na yon. Naalala na naman tuloy niya ang sinabi ng babaeng tagalinis patungkol sa mga aswang na naglipa na ngayon sa lugar na yon. Napabulong na naman tuloy siya sa sarili habang nakatanaw sa madilim na labas. Mukhang totoo nga yung sinasabi ng babaeng yun Paano pinahintulutan ni Tatay Castor na magkalat ang mga aswang sa iba't ibang lugar dito sa probinsya? Tuluyan na ba siyang nilamon ng kasamaan? Makalipas ang ilang saglit, ay napalingon nga si Lani sa kanyang relo dahil nakadama na siya ng pangangalam ng sikmura. Napansin niya rin na tila inaantok-antok na nga rin ang kasama niya, kaya binalingan niya yon at tinapik sa hita. Napabuntungin nga si Lucio sa kangumiti habang nakafocus pa rin ang tingin sa daan. Pagkuwan ay bigla niyang tinalakay ang tungkol sa nasabing hayop kanina. Mahal, bakit nga pala gusto mong pasagasaan yung hayop kanina? Baka nga kasi aswang. Naniniwala ka talaga sa aswang? Oo, doon kasi sa amin, uso yun Ha? Talaga? Pero pusa lang naman talaga yung nakita natin kanina, di ba? Tsaka malay natin, may may-ari pala nun. Pusa lang naman yun, mahal. Kung masasagasaan man natin, hindi naman siguro kawalan dahil nga pusa lang yun. Uy, wag mong nilalang ang mga pusa Protektor natin ang mga yan laban sa bad spirits. O kung minsan nga sa mga sakit-sakit. O kaya sa mga trahedya at iba pa. Well, may punto ka rin naman sa mga sinasabi mo, mahal. Pero teka, maiba tayo. Napansin ko na parang inaantok ka na Siguro magpahinga na muna tayo. Umanap ka ng madadaanan nating motel kahit na anong panuluyan. Ha? Sigurado ka? Kanina, di ba nagmamadali ka? Iba ka nga kamamadali natin imbis na makarating tayo doon agad. Lalo lang magkaaberya. Aga na lang natin sa pag-alis o kahit mga 3 oras na makapagpahinga ka lang. Para kasing hindi umubra sa'yo yung kape Sigurado ka ba talaga Oo nga. Bilisan mo na bago magbago ang isip ko. Sige na nga po, mahal kong Reyna. Pagkangiti ay tahimik na silang nagbiyahe hanggang sa mapahinto saglit ang kotse dahil sa mga nakatigil na ilan pang sasakyan sa harapan nila. Kahit medyo naiinip, ay hindi na umimik si Lani. Sabay na lang silang napadungaw para malaman kung anong meron. Hanggang sa may makita silang isang matabang lalaki na lumabas sa sasakyan nito na nasa unahan nila. Pagbalik ng nasabing Ginoo, ay dali-daling ibinaba ni Lucio ang bintana at pagkatapos ay inilabas niya ang ulo doon sa katinawag ang nasabing Ginoo. Nakahalukip-kip lang nang naghihintay si Lani hanggang sa maaninag niya ang mukha ng nasabing lalaki. Napasingkit siya ng mga mata dahil parang namumukaan niya ang nasabing lalaki. Hindi lang niya matandaan kung saan niya yun nakita. Naantala lang siya sa pag-iisip dahil biglang nagsalita ang kanyang partner. Magandang gabi, pre. Mawalang galang na rin sana. Magtatanong lang ako kung anong nangyari sa harapan natin. Ano bang meron? May nagkabangga ang sasakyan, pre. Ang naririnig ko ron lasing yata yung nakabunggo. Hinihintay pa nila na may dumating na pulis kaya hindi muna pinagagalaw yung mga sasakyan. Kaya pala bumigat yung daloy ng trapiko. Salamat, pre, Wala yun. Papasok na ako sa kotse, Mukhang umuusad-usad naman Sige. Salamat ulit. Bago pa man matapos ni Lucio ang sinasabi, ay umusad na ang ilang mga sasakyan na nasa harapan nila. Kaya parehong natuon ang atensyon nila roon. Samantala, nanatiling napapahalukip-kip si Lani dahil inaalala niya talaga kung saan niya nakita ang matabang lalaki na kausap kanina ng kanyang ka-live-in partner. Wala na munang nagsalita nang madaanan nila ang dalawang sasakyan na nagkabungguan. Samantala, natutop nila ang kanilang mga bibig pagkakita sa itsura ng sasakyan. Hindi rin kasi nila sukat akalain na ganun katindi ang nangyaring aksidente. Napa-sign of the cross pa ulit si Lani, nakitang-kita sa mukha ang matinding awa. Pagkalagpas nila sa nasabing pinangyarihan ng aksidente, ay binilisan na nga ni Lucio ng kaunti ang pagdadrive. Mag-aalas 9:30 na kasi ng gabi at tumitindi na rin ang antok at gutom na nararamdaman niya katulad ng asawa.
Sana naman okay lang yung mga taong nandun, no? Sana nga maging maayos sila at makawing ligtas sa bahay nila. Nakakaawa talaga kapag ganyan eh. Kaya dapat talaga maging maingat sa pagmamaneho. Hindi birong aksidente, mahal. Alam ko naman yon. Kaya nga maghanap na tayo ng panuluyan para makapagpahinga at makakain na rin muna tayo. Kaunting tiis na lang, mahal. Malapit-lapit na tayo sa susunod na bayan. Umidlip ka na lang muna at gigisingin kita kapag nakarating na tayo. Katulad ng sinabi ni Lucio, para hindi maramdaman ng gutom ay umidlip na nga muna si Lani. Nagpatuloy naman ang lalaki sa pagmamaneho hanggang sa madaanan niya ang isang pamilyar na sasakyan. Sasakyan to ng lalaking kausap niya kanina doon sa pinangyarihan ng aksidente. Nakatigil yon at nasa labas ang lalaki na tila may kung anong kinukumpuni. Minasdan muna ni Lucio ang ka-live-in partner niyang umidlip bago hinintuan ang nasabing lalaki. At eksakto pagkahinto ng sasakyan ay napadilat nga ang babae na punong-puno ng pagtataka. Oh, mahal, bakit tuminto na naman tayo? Mahal, yung lalaking kausap ko dun sa pinangyarihan ng aksidente, mukhang nasiraan eh. Siya yun, di ba? Tama? Oo nga. Oh, sige, tulungan mo muna, mahal. Baka kailangan niya ng tulong natin. O sige, mahal. Dito ka lang muna ah. Konting hintay lang sa gusto mo ah. Oo, wag mo akong problemahin. Sige na, labasin mo na yon. Mukhang kawawa na rin eh. Nagmadali nang lumabas ang gwapong lalaki at lumapit sa matabang lalaki. Si Lani naman ay pinagmasdan ulit ang itsura ng lalaking nasiraan ng sasakyan at muling inisip kung saan niya nga nakita ang taong yon. Habang nakikinig sa usapan, ay pilit niyang inaalala ang mga bagay-bagay. Parang pamilyar talaga yung itsura niya sa akin eh. Parang nakita ko na siya sa kung saan. Hindi ko lang talaga matandaan kung saan eh. Pre, ako nga pala yung kausap mo kanina dun sa may aksidente banda. Anong problema ng sasakyan mo? Ay, siya nga pala. Lucio nga pala pangalan ko. Tapos yung partner ko, yung nandun sa kotse, siya si Lani. May tutulong ba ako dyan? Ayun, mabutit may huminto rin sa akin. Yung iba kasing sasakyan dinadaan-daanan lang ako nung nahingi ako ng tulong. Ay, ako nga pala si Pablito. At salamat talaga dahil hinintuan niyo ako. Pablito? Narinig ko na yung pangalan na yun ah. Ah, ganun ba? Pablito, ano bang pwede kong itulong? Ang totoo niyan, hindi ko rin alam kung bakit tumigil tong kotse ko eh. Pero malapit naman ang baryo namin, 1 kilometro na lang. Kung okay lang naman sa'yo, pwede bang magpahatak na lang ng sasakyan? Tatanong ko lang muna sa girlfriend ko ah. Medyo nagmamadali rin kasi kami. Naghahanap ng matutuluyan para makapagpahinga saglit. Ah, ganun ba? Naku sige, huwag na kayo mag-abala. Baka makaistorbo pa ako sa inyo. Mahal, wala namang problema kung hatakin mo. Magpapahinga na rin naman tayo, di ba? Okay lang yun sa akin. Uy, salamat ah. Saan ba pala yung punta nyo para kung sakali makabawi naman ako sa inyo? Sa Pari, doon kami pupunta. Yun, saktong-sakto. Yung tirahan ko, mauna yun, bago yung bayan. Mga 2 kilometro mula sa amin. Kahit sa kanto lang namin nyo ako banda ihatid. O kaya, kung gusto nyo, doon na muna kayo sa amin magpalipas ng gabi at kumain para naman makabawi ako sa inyo. Yun kung ayos lang sa inyo. Ano mahal, okay lang ba sa iyo yon? Sige na, umayag na kayo. Para naman, yun na lang yung bayad ko sa pagtulong nyo sa akin. Naku, pasensya na. Ihatid ka na lang siguro namin ng asawa ko. Pero maghanap na lang kami ng hotel na matutuluyan. Nakakaya din kasi kung sa bahay pa kami ng estranghero makikipanuloy eh. Hindi na kami magiging komportable. Ah, ganun ba? O sige, kayong bahala. Pero kung kailangan nyo ng matutulugan sabihin nyo lang sa akin. Sige, pag-uusapan namin ng boyfriend ko ang tungkol dyan. Salamat sa pag-anyaya mo ha. Matapos magkasundo, ay wala na nga silang inaksayang oras. Dali-daling bumalik ng sasakyan sina Lucio at Lani. At matapos nilang masikaso ang mga dapat gawin, ay hinatak na nga nila ang nasirang sasakyan ni Pablito. Napag-usapan na nga rin nila ang tungkol sa kung tatanggapin nga ba nila ang alok na matabang lalaki o hindi. Pero hindi pa rin nila mapagdesisyonan ang tungkol doon.
Lumipas ang mahabang oras. Sa wakas ay narating na rin nila ang kantong sinasabi ni Pablito paliko sa maliit nilang baryo. Saglit silang huminto at lumabas para kausapin ang lalaking tinulungan nila. Salamat talaga sa inyo ha. Susunduin na lang ako dito ng mga taga sa amin. O sige, mag-ingat kayo ha. Wala nga naman, mag-iingat ka rin ha. Kunin nyo na lang sana to para kahit papano meron akong maibayad sa pagtulong ninyo. Pagtingin ni Lani sa pulseras na ibinigay sa kanya ay doon na unti-unting nanumbalik ang lahat sa kanya. Napatingin siya bigla kay Pablito na biglang umiti ng makahulugan. Tila bigla na lang din tumigil ang ikot ng mundo at nang mapalingon ng babae sa kanyang ka-live-in partner ay para rin tong naistatwa. Pagbalik niya ng tingin kay Pablito ay napakatalim na ng tingin noon sa kanya. Akalain mo yun? Ang tagal din na panahon bago ka bumalik dito. Hindi mo na ba talaga ako naalala, Lailani? Huwag ka mag-alala dahil wala naman ako masamang plano sa inyo ng lalaking yan. Kung tutuusin wala nga akong pakialam Ang tanong lang kung anong magiging reaksyon ni Tio Castor kapag nalaman niyang nagbalik ka na. Iba na kalakaran sa lugar na to magmula nang mawala ka. At kahit isang manunubos, siguradong walang kawala kapag pinagtulungan ka ng mga aswang. Talamak ang layog sa lugar na to. At kung sakaling gawang kanila ng masama, pati ang kasama mo, hindi ako darating para tulungan kayo. Pagmamasdan ko lang ang gagawin nila. Subukan niyo lang galawin kami. Hindi ako mangingiming patayin kayong lahat. Talamak ang layog sa lugar na to. At kung sakaling gawang kanila ng masama, pati ang kasama mo, hindi ako darating para tulungan kayo. Pagmamasdan ko lang ang gagawin nila. Ano ko ba? Paulit-ulit. Wag mo akong hamunin ha. Mahal? Ayos ka lang ba? Okay lang ba kayo? Natigilan si Lani nang tila biglang bumalik sa normal ang lahat matapos siyang marinig ang boses ni Lucio. Nang muli siyang mapalingon kay Pablito ay nakangiti lang yung sa kanilang dalawa habang hawak niya ang pulseras na inabot noon. Tiniklop niya kagad ang kamay at wala na sanang balak kunin ang nasabing porselas, kundi lang inagaw ng kanyang nobyo. Hey, salamat dito Ang bait mo naman, Pablito. Salamat din ulit sa inyo. Sana magkita pa tayo sa susunod para ako naman ang makabawi sa inyong dalawa. Siya nga pala, magmadali na kayo dahil nasa 6 na kilometro pa yata yung susunod na bayan Ang payo ko lang mag-ingat-ingat kayo kasi kapag ganitong oras laganap ang mga hindi pangkaraniwang bagay, lalo na sa mga ganitong lugar. Makakaasa ka. Ikaw rin, mag-ingat ka. At sana nga magkita pa tayo ulit. Saka doon ka na bumawi kapag pareho na tayong mga hindi abala. Pagkatapos ng mga katagang yon, ay sabay na nga bumalik sina Lucio at Lani sa kanilang sasakyan. Pero hindi pa rin malis sa isip ng babae ang tungkol sa nangyari kanina. At para mapalitan ng magaan na aurang loob ng sasakyan, ay nagpatugtog na lang muna ang babae. Sinabayan niya ang awitin habang maingat na nagmamaneho ang kanyang nobyo. Pinilit niyang alisin sa isip ang mga nangyari hanggang sa mas lalo nang lumalim ang gabi. Habang nakafocus si Lucio sa pagmamaneho, ay tila ba biglang bumaba ang ulap at nabalot ng hamog ang kapaligiran. Binagalan niya ang pagmamaneho hanggang sa makarinig na nga sila ng malakas na sigaw ng tao mula sa hindi kalayuan. Pansamantalang inihinto ng gwapong lalaki ang sasakyan pero hindi siya pinatigil ni Lani. Hindi mo ba narinig yung sigaw na yun, mahal? Parang may taong humihingi ng saklolo Narinig ko yon, kaya nga huwag ka nang huminto. Delikado kung lalabas pa tayo. Makinig ka na lang sa akin, mahal, pakiusap. Magpatuloy ka na lang at bagalan ng kaunti ang pagmamaneho dahil medyo mahamog. Nasa na ba tayo, banda? Hindi ko rin alam pero dapat makalis tayo sa hamog na ito. Hindi pa man natatapos ni Lani ang pagsasalita, ay nakarinig na naman sila ng malakas na sigaw ng taong humihingi ng saklolo. Kasunod noon ay isang malakas na pagaspas ng tila malaking ibon ang dumaan sa ibabaw nila. Dinig na dinig din nila yon, kaya mas lalong kinutubahan ng babae. Lalo na nang mapansin niya ang anino ng gumagawa ng pagaspas. Hindi niya lang masabi sa ka-live-in partner pero sigurado na siyang hindi yun ordinaryong ibon kundi isang aswang. Ibon ba yun? Bilisan mo na lang, mahal.
Ilang minuto nang mawala ang makapal na hamog ay nawala na rin ang sigaw na naririnig nila maging ang pagaspas ng inaakalang malaking ibon ni Lucio. Nagmasid-masid na si Lani sa paligid dahil alam niya na may mga nakaabang ng aswang na naghihintay lang para masilo sila. Nakikiramdam lang siya, pero handa na rin siyang umaksyon sa oras na meron sa kanilang sumalakay. Mabuti na lang din ay meron silang nadaan ng lumang panuluyan. Hindi na sana hihinto ang gwapong lalaki, kaya lang ay wala na rin naman silang pagpipilian. Kahit iba ang pakiramdam ng babae sa lugar na yon, ay mas inisip niya na lang din ang kalagayan ng boyfriend. Halata na rin kasi ang antok sa mga mata nun. Okay na siguro dito, mahal. Okay, pero dun sa sinasabing bayan ni Pablito, mas marami kang mapipili ang tulugan dun at saka kainan. Okay lang sa'yo rito? Inaantok ka na kasi eh. Okay na rito. Ang malaga naman eh, makaidlip ka. Anong ako lang ang iidlip? Siyempre tayong dalawa, no? Oo nga. Uy, mahal. May kainan din pala rito, yo. Kapag nakakuha na tayo ng kwarto, mag-order na rin ako ng pagkain natin. Kahit nag-aalangan ay hindi pa umalma si Lani sapagkat ramdam niya na rin ang matinding gutom. Pagka-park at paglabas nila ng kotse ay pasimple ulit nagmasid-masid ang babae sa paligid. Wala naman siyang napansin na kakaiba. Maliban sa kalumaan ng lugar kaya nakampante siya kahit na papano. Mabuti na lang din hindi ganon kamausisa ang kanyang nobyo. Kaya nakalimutan na kagad noon ang mga narinig nilang sigaw ng tao kanina pati na rin ang pagaspas ng malaking ibon na isa palang aswang. Sa bukana pa lang ng nasabing motel ay kapansin-pansin na tila nga niluma na to ng panahon. Pero hindi na nila yon inalintana at nagtuloy na ang dalawa sa paglalakad papunta sa isang maliit na restaurant na katabi lang din ng maliit na gas station. Ilang saglit pa ay huminto si Lucio at nilingon ng asawa na palingon-lingon pa rin sa buong lugar. Bakit, mahal? May problema ba? Wala naman. Nagmamasid-masid lang sa magarang lugar na to. Gusto mo bang lumipat tayo? Naku, hindi na. Gutom na rin kasi talaga ako, mahal eh. Saka wala rin naman akong napapansing kakaiba. Napapansin ka kaiba? Anong ibig mong sabihin? Ha? Wala yun, mahal. Tara na sa loob. Paglapit ay niyakap niya kagad ng mahigpit ang ka-live-in partner at inalalayang maglakad papunta sa reception para kausapin na ang may-ari ng motel upang makatuloy na sila at makakain. Hindi na umimik si Lucio at pagpasok nila sa reception area ay naagaw agad ng pansin nila ang kakaibang pangalan ng motel na nakaukit mismo sa likuran ng reception table. Nakatinginan pa nga sila bago sabay na binikas ang salitang Banayad Motel. Pagkatapos noon ay napaismid ang gwapong lalaki dahil iba ang naisip niya matapos yung basahin. Sa kabilang banda, medyo naging iba ang aura sa loob kaya mas lalong naging mapagmasid si Lani. Hindi niya pa rin kasi inalis sa isip niya ang mga naikwento kanina. Iginala niya ang tingin sa loob sapagkat medyo makaluma talaga ang interior design ng nasabing panuluyan. Para yung mga nakikita at napapanood sa mga horror movie. Ganon na ganon kaya naman mas naging alerto siya sa kung sakaling anumang mangyari. Nagtagalang tingin niya sa pinakagitna sa gawing kanan ng reception area. Pagkakita sa isang malaking ulo ng kalabaw na naka-wall mounted doon, ang tingin kasi niya ay sariwa pa yon, lalo na ang dugong tumatagas sa dingding na galing doon. Napansin din yun ni Lucio kaya pasimpleng napabulong sa kanya ang kasintahan. Mahal, tingnan mo yung ulo ng kalabaw doon, no? Parang tunay no? Parang sariwa pa. Ganyan talaga ang kalimitan sa mga ganitong panuluyan. May mga sinisimbolo kasi yung mga yan eh. Hindi na halos na ituloy ni Lani ang huling sinasabi dahil naantala siya sa pagtunog ng reception call bell. Paglingon niya sa reception table ay wala namang tao roon kaya nagtaka sila kung bakit tumunog ang nasabing bell. Makalipas ang ilang minuto, mula sa pinakadulong pintuan sa bandang kaliwa ay lumabas ang isang may edad na babae. Malusog, 5 flat ang taas, maamo ang mukha na mukha namang mabait. Sinundan naman yon ng isang may edad na lalaking matangkad. Maamo rin ang mukha nun.
Moreno at katulad ng babae ay mukha rin niyong mabait. Subalit nang sabay nang umiti sa kanila ang dalawang tao na tila mag-asawa, ay parang nakaramdam na ng kakaiba si Lani. Hindi niya lang ipinahalata sa ka-live-in partner dahil inosente yon pagdating sa mga ganitong bagay. Isa pa, nakikita na rin talaga niya sa itsura ni Lucio na inaantok at nagugutom na. Kaya hindi na rin niya binalak umalis. Magandang gabi sa inyo. Ako nga pala si Rebellia at ito naman ang asawa kong si Ramon. Maligayang pagdating dito sa banayad na panuluyan namin. Anong may paglilingkod namin sa inyo? Oo nga, anong may paglilingkod namin sa inyo mga nagagandahan at nagagwapuhang magkasintahan? Maraming salamat. Itatanong lang sana namin kung may matutuluyan pa kaming kwarto. Ay, eksaktong-eksakto. Meron pang kwarto na pwede niyong upahan. Ilang oras ba kayo? Ang kukunin na namin ay yung pang 12 oras. Pero hindi naman kami aabot ng ganong oras eh. Aalis din kami ng alas 4 na madaling araw. Ay, meron pa. Meron po bang makakainan dito? Meron din naman. Yun! Nagugutom na rin kasi talaga kami. Kukunin ko lang sa sasakyan yung ibang gamit natin. Ikaw na munang bahala makipag-usap dyan, mahal ha? Sige, mahal. Paglabas ni Lucio ay patuloy na nakipag-usap si Lani sa mag-asawa habang panay-panay ang sulyap sa labas. Inaalala niya kasi ang kasintahan na nasa parking area. Nang makuha na niya ang susi para sa kanilang silid, ay dali-dali niyang sinundan ng ka-live-in partner. Hindi na nga niya masyadong pinansin ang sinabi ni Mang Ramon at Aling Rebellia. Nang nasa labas na siya, habang naglalakad papunta sa sasakyan, ay napansin niya na may dalawa pang lalaki na nakatayo banda malapit sa gasoline station at nakatingin sa kanya. Parehong matangkad ang mga yon, na parehong nakangisi na makahulugan. Pinagmasdan niya ng mabuti ang mga nasabing kalalakihan pero wala naman siyang naramdaman na kakaiba. Hindi ko naman maramdaman ng pagkaswang ng mga ito rito. Pero parang may mali eh. Masyado lang siguro akong paranoid dahil sa mga nakaengkwentro ko. Matapos sabihin yon, ay muli siyang napalingon sa dalawang lalaki. Matagal niya yung nakatitigan hanggang sa makaramdam siya ng pagkailang kaya siya na mismo ang umiwas ng tingin sa mga yon. Pagdating sa parking area ay naabutan na niya si Lucio na dala ang gamit nila. Napansin niya na dali-dali ring lumapit sa kanya ang ka-live-in partner dahil napansin din ito ang dalawang lalaki sa gasoline station. Mahal, sigurado ka bang dito na tayo magpapalipas ng gabi? Dapat talaga doon na lang tayo nakituloy kay Pablito eh. Huwag ka mag-alala, mahal. Mas kampante ako sa motel na ito. Ako naman, hindi makampante. Nakita mo ba yung dalawang lalaki sa gasoline station? Parang hindi gagawa na mabuti. Huwag na natin silang alalahanin, mahal. Teka, parang baliktad ah. Parang ikaw pa yung mas kabado sa ating dalawa. Oo nga no. Pasensya ka na mahal ha. O sige na, at makikinig na ako sa'yo. Tara na, at nasa akin na yung susi. Katulad ng napag-usapan, iba na ang nabavibes ni Lucio. Sinunod niya na lang din ang gusto ng asawa. Sa hindi rin malamang dahilan, ay ganoon na lang ang tiwala niya sa ka-live-in partner kahit noong paman. Maya-maya pa, nang mapansin na nga ni Lani ang dalawang lalaki sa gasoline station na tila may kakaibang ikinikilos, ay pinauna na niya muna si Lucio. Pinagpark niya yon sa bandang likod dahil doon daw malapit ang kanilang tutuluyan. Nang mawala na sa paningin niya ang sasakyan at ang ka-live-in partner, ay doon na biglang sumeryoso ang kanyang pagmumukha. Napa-sign of the cross siya at mahinang napadasal bago hinayaang lumapit ang dalawang lalaki. Anong kailangan niyo sa akin? Pamilya ng amoy sa amin. Parang nanggaling ka na rito. Gusto niyo bang ipaalala ko sa inyo kung sino ang mga galang aswang? Tama nga si Pablito. Maraming nagbago na sa lugar na ito. Hindi na kayo nahihiyang ilantad ng mga sarili ninyo. Makinig kayong dalawa. Kapag may ginawa kayong kalokohan, sinisiguro ko sa inyong hindi na kayo sisikatan ng araw pa. Sinasabi ko na nga ba eh. Ikaw yung manunugis na inampo ni Pinuno Castor. Dapat malaman to ng Pinuno. Nagulat ang isa pang lalaki nang marinig yun. Pero mas lalo silang nagulat dahil bigla silang hinawakan ni Lani sa magkabilang balikat. Pagkatapos noon
ay pinisilyon ng dalaga ng ubod lakas dahilan para mapahiyaw ang dalawa. Pero bago pa yung tuluyan makapagingay, ay mabilis niyang inilipat ang magkabilang kamay sa mukha ng kalalakihan. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari dahil naumpog na niya parehong dalawa hanggang sa mawalan ng malay tao. Dali-dali rin siyang kumilos at sinigurong walang makakakita sa ginawa niya. Mabuti na lang din ay meron isang bodega roon, kaya kagad niyang tinali ang dalawa, saka ginilitan ng mga lieg upang masiguro na hindi na makakapambiktima pa. Ang ginamit niyang panggilit ay ang nakita niyang matulis na bakal na nandoon lang din sa bodega. Matagal na akong tumigil sa pagiging manunugis, pero wala akong pagpipilian kundi gawin yan sa inyo. Kailangan ko nang bumalik dahil baka kung ano na mangyari kay Lucio. Habang papunta siya sa inupahang silid, ay nakita niya kagad sa hindi kalayuan ng asawa na kausap si Aling Rebella. Dali-dali siyang lumapit sa mga yon para marinig ang usapan ng dalawa. Medyo duda rin siya kasi sa aura ng mag-asawang may-ari ng Banayad Hotel. Kahit pa hindi niya maramdaman ang pagkaaswang ng mga yon. Nagtatanong pala si Lucio sa ginang kung saan banda ang silid nila kaya medyo napanatag na si Lani. Hanapin nyo lang sa pinakadulo, sa ikalawang palapag yung kwarto ninyo. Makikita naman dyan sa susi kung anong number. Yung in-order nyong pagkain, ihahatid ko na lang kapag tapos na. Pahintay na lang ako ng mga 15 hanggang 20 minutos, ha? Maraming salamat po. O sige, maiwan ko na muna ikaw dito, ha? Mahal, nandiyan ka na pala. Ba't parang ang tagal mo? Saan ka ba nang galing? Kararating ko lang din, mahal. May iba pa ba kayong pinag-usapan ni Aling Rebella? Nag-order lang ako na makakain natin dahil talagang nakakalam na itong sikmura ko eh. Hindi na umimik si Lani dahil medyo duda na rin siya sa pagkain. Hindi na lang din niya muna sinabi sa ka-live-in partner ang tungkol doon. Pagkatango ay nauna nang maglakad si Lucio habang siya ay napapasulya pa sa ginang na nagbigay ng tila makahulugang ngiti. Hindi na lang niya masyadong napagtuunan ng pansin dahil hinabol na niya ang kasintahan. Nang nasa loob na silang dalawa, ay humiga kagad ang gwapong lalaki. Hinayaan naman siya ni Lani na sumilip-silip pa sa bintana dahil nag-aabang sa kung anong nangyayari sa labas. Nang mapalingon siya sa gasoline station ay naroon na si Mang Ramon na tila may kung anong hinahanap. Pagkakita niya roon ay nag-alala siya kaagad dahil nga sa tinago niya ang dalawang walang buhay na aswang sa bodega na nasa isang gilid. Pero alam naman niya sa sarili na hindi kagad makikita o maamoy yon ng Ginoo dahil meron siyang ginawa. Ilang saglit pa, nang paalis na si Mang Ramon ay napatingin yon sa gawin niya. Nakipagtitigan siya sa nasabing Ginoo para ipakita na hindi siya natatakot. Sigurado na rin kasi siyang aswangari ng mag-asawang may-ari ng Banayad Motel. Nung una ay seryoso pa si Mang Ramon, pero pagkalaon ay gumiti lang yon ng makahulugan bago tuluyang umalis. Nakaramdam na naman si Lani ng kilabot at pagkailang, pero pinilit niya pa rin ang maging mapagbantay dahil alam niya kung paano kumilos sa mga aswang. Alam niya rin naman sa sarili na mas madali niyang magagapi ang mga yon kung nandun sila kesa nasa kali at nagbabiyahe. Hindi kami po pwede magkalayo ni Lucio. Siguradong maali-aligid na ang ibang aswang. Mahal, sino kausap mo? Wala naman. Nabulong-bulong lang ako, mahal. Ganun ba? Medyo inaantok na talaga ako eh. Pero nagugutom na rin talaga ako. I-follow up ko na lang kaya muna yung in-order natin. Ay, wag na! Oh, bakit ka naman nasigaw? Galit ka ba, mahal? Hindi naman, mahal. Nabigla lang ako sa sinabi mo. Katulad ng sinabi ko, huwag ka nang bumabaron. Hayaan mo nang umakyat dito si Aling Rebella. Sabi nga niya, di ba kanina, na 15 hanggang 20 minutos bago maluto ang pagkain. Hintayin na lang natin. Baka kasi makatulog na ako eh. Mas mabuti nga yun, para hindi mo malaman ng mga magaganap mamaya, mahal. Bumubulong ka na naman dyan? Magpahinga ka na lang at ako nang bababaron para magtanong. O kaya, hintayin na lang natin. Ako na nga lang ang bababa at magtatanong? Sandali, sasamahan na lang kita para walang gulo. Matapos magkasundo ng dalawa, ay dali-dali na nga silang bumaba at nagtanong patungkol sa pagkain.
Naabutan nila si Mang Ramon sa reception at ayon nga sa Ginoo ay niluluto pa rin ni Aling Rebelya ang pagkain. Pinayo rin ng Ginoo na ihahatid na lang ang pagkain sa kwarto nila kaya bumalik na ang magkasintahan paakyat sa ikalawang palapag. Habang naglalakad sila sa hallway ay nagmasid-masid uli si Lani sa kapaligiran. Ganon din ang ginawa ni Lucio na merong napansin. May iba bang naka-check-in dito bukod sa atin, mahal? Hindi ko rin alam eh. Wala naman ako nakitang ibang sasakyan maliban sa tricycle at saka maliit na truck malapit dun sa gasoline station. Baka yung dalawang lalaki kanina na parang nakakaloko kung makatingin. Teka, nasa na kaya yun? Baka pumasok na sa inupahan nilang kwarto. Baka nga. Pero hindi ka ba nakikripihan sa lugar na to, mahal? Mahal naman. Di ba? Sinabi ko nga sa'yo na laking probinsya ako. Sanay ako at hindi natatakot kahit sa aswang o kung ano pa. Talagang naipasok mo pa yung aswang, ha? Ikaw talaga, oh. Pero diyan kita minahal eh. Sa katapangan mo. Ngumiti lang ang babae at yumakap sa kanyang kasintahan. Sinadya na rin talagang sabihin na wala siyang takot sa mga aswang dahil para marinig siya ng mga nagkukubli kung meron man. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa maagaw na nga ng pansin nila ang pinakadulo ng pasilyo dahil nag-aandap-andap ang bumbilyang naroon. Parang ang may napapansing anino si Lani pero hindi na lang niya masyadong pinansin ang bagay na yon. Handa naman siya sa kung anong mangyayari kaya nakaalerto ang buong diwa niya. Bago naman pumasok ay tumingin muna si Lucio sa likod at ganoon na lang ang gulat niya dahil iilan lang pala ang ilaw sa nilakaran niya. Madilim kasing tingnan mula sa malayo at hindi niya yon napansin dahil sa malalim na pag-iisip. Nangilabot man siya subalit pinilit niya ang sarili na maging kalmado para na rin sa ka-live-in partner. Naknang tokwa, ang creepy naman talaga sa lugar na to, mahal. Tingnan mo, ang dilim pala ng nilakaran natin. Nako, kunwari ka lang talaga natatakot dahil gusto mo lang akong mayakap eh. Napa-sign of the cross na lang ang gwapong lalaki bago tuluyang pumasok sa kanilang kwarto at kinandado ang pinto. Ramdam na rin ni Lani ang kaba sa dibdib ng kasintahan pero pilit niyang binabago ang ambience para mawala ang takot sa dibdib noon. Hindi na umimik si Lucio at nilambing-lambing niya na lang ng yakap ang pinakamamahal na babae hanggang sa halikan niya to sa kanang pisngi. Aba, may palikali ka pa. O ano, nawala na ba yung pangamba mo? Oo, mahal. Salamat, ha. Natigilan sila pareho sapagkat sabay na kumalam ang kanilang mga sikmura. At pagkatapos noon ay nagkatinginan sila. Mata sa mata hanggang sa sabay silang magtawanan. Tumigil lang din sila sa pagtawa nang marinig na nga ang pagkatok sa pinto ng inupahan nilang silid. Dali-daling tumayo si Lucio pero pinigilan siya ni Lani. Ang babae na mismo ang nagpresenta at kaagad lumapit para buksan ang pinto. Sumilip pa siya sa peephole at nang makita si Aling Rebelya ay dali-dali niyang binuksan ang pinto. Nandito na ang mga ipinaluto niyang pagkain. Malinam namang karne niyan dahil binabat ko ng gusto sa espesyal na sausawan. Maraming salamat, Aling Rebelya. Meron pa ba kayong kailangan o ipapaluto? Wala na ho, salamat ulit. Ay sige, sabihin niyo lang kung may kailangan pa kayo ha at handa kong lutuin niyon para sa inyo. Sige po. Dali-daling isinara ni Lani ang pinto at agad lumapit sa kasintahan na nagtaka naman dahil sa kanyang inasal. Nang nasa mesa na sila pareho ay sinabihan niya muna si Lucio na wag munang kakainin ang nakahain. At kahit nagtataka ay sinunod yun ng gwapong lalaki. Mabilis na kinuha ni Lani ang isang maliit na bote sa kanyang bag. Pagbukas niya roon ay umalingasaw ang amoy ng kalamansi sa buong silid kaya mas lalong nagtaka ang kanyang nobyo. Mahal, ano yung hawak mong bote? Bakit amoy kalamansi? Lumayo ka muna sa pagkain, mahal. Walang pag-aalinlangang isinaboy ni Lani ang laman ng maliit na bote at ganun na lang ang gulat ni Lucio pagkakita sa pagkain na biglang bumula. Hindi lang din doon natapos ang lahat dahil bigla ring umalingasaw ang nakakasulasok na amoy at nang muli niyang lingunin ng mga pagkain ay mas lalong nagulat ang lalaki. Ano yung mahal? Tama ang hinala ko. Sinasabi ko na nga ba? Hindi pa man natatapos ng balingkinitang babae ang pagsasalita
ay nakarinig na siya ng malakas na kalabog mula sa labas ng silid. Kaagad niyang pinalayo ang nobyo sa bintana at sinabihang gumilid. Pagkatapos ay pasimple siya ulit sumilip sa peephole bago buksan ng pinto. Walang katao-tao sa labas pero alam ni Lani na nasa paligid lang ang mga aswang. Ano bang nangyayari, mahal? Bakit nagkaganyan yung pagkain natin? Bakit naging bulok na karne at sobrang baho? Luto yan ng aswang. Manahimik ka muna sa isang sulok, mahal, dahil nasa paligid-ligid lang sila. Ha? Ano bang sinasabi mo? Basta makinig ka lang, mahal, pakiusap. Paano ko makikinig sa'yo, mahal? Tungkol sa aswang-aswang na naman yung pinagsasasabi mo. Totoong aswang. Ang mag-asawang may-ari nitong motel, mga aswang sila pati yung dalawang lalaki ron kanina sa gasolinahan. Ha? Bakit ngayon mo lang to sinasabi sa akin? Dapat pala, hindi na tayo huminto rito. Nagdire-diretso na lang sana tayo. Tara, umalis na tayo rito kung ganun. Mas mapapaamak tayo kung sa daan natin sila makakainkwentro. Sinadya ko dito manuluyan para madali ko sila makikita kung sakaling sumalakay sila. Napakunot ng noo si Lucio dahil hindi niya maunawaan ang gustong iparating ni Lani. Para kasing ang dating sa kanya ay lalabanan ng kanyang nobya ang mga aswang. Dahil doon ay nilapitan niya ang babae at tinawakan sa magkabilang balikat bago pinagmasdan ng mata sa mata. Mahal, pinaprank mo ba ako? Nagugulan ako sa mga sinasabi mo eh. Hindi pa natatapos ng gwapong lalaki ang pagsasalita, subalit meron na namang kumatok. At sinundan niyo ng malumanay na boses ni Mang Ramon at Aling Rebelya mula sa labas ng inuupahan nilang silid. Nagustuhan niyo ba ang mga pagkain? Kung gusto nyo, meron pa kaming ihahandang pagkain. Lubayan niyo kami! Kung ayaw niyo magkagulo tayo! Mahal, huwag ka namang ganyan sa mga matatanda. Ano bang nangyayari sa'yo? Mas matanda sa atin yung mga kausap mo sa labas. Maintindihan mo rin ako, mahal. Kaya sinasabi ko sa'yo, huwag ka na munang makialam, utang na loob naman. Anong huwag makialam? Mahal naman oh, ano bang nangyayari? Hindi mo kasi ipaliwanag sa akin na mabuti para maintindihan ko eh. Oo nga naman, Lailani. Bakit hindi mo ipaliwanag sa nobyo mo at sabihin mong buong katotohanan patungkol sa'yo? Sa tagal mong nawala, hanggang ngayon pala, ay ikinukubli mo pa rin kung sino ka. Sa malayo pa lang, pagpasok mo pa lang sa lugar na ito, naipamalita ka na ng karamihan. Ano bang sinasabi nila? Tinawag ka nilang Leilani. Paano ka nila nakilala? Ang malas naman pala ng nobyo mo, Lailani. Wala siyang kalamalam sa totoo mong pagkatao. Bakit hindi mo yung sabihin ngayon dito para bago namin kayo pagpiestahan, malaman na niya ang totoo? Akala niyo ba sasantuin ko kayo? Hindi ibig sabihin na matagal ako nawala ay tumigil na rin ako. Subukan niyong gumawa ng kahit na anong hakbang. Iisa-isahin ko kayo. Matapang ka pa rin talagang babae ka. Akala mo siguro katulad pa rin ng dati ang kalakaran sa lugar na ito, ano? Marami nang nagbago simula nang umalis ka. Hindi na kami kasabi ng patakaran ng Baryo Kumblihan. Kaya kung ano man ang gawin namin sa inyo, ay walang tutulong kahit ang ama-amahan mong si Castor. Nakalimutan niyo na yata na isa pa rin akong manunugis. Bakit hindi niyo hanapin ang dalawa niyong kasama para malaman niyo ang mga hinahanap ninyo? Mga inutil talaga kayo mga aswang na mayayabang at hindi nag-iisip. Sa tingin niyo ba ay magpapalamang ako sa inyo? Nang sabihin niya yon, ay nadinig nila mula sa labas ng pinto ang nagngangalit na mga garalgal na boses. Nang ibaling niya ang paningin sa ilalim ng pinto, ay nakita nga niya ang mga anino roon na tila nagbabago ng anyo. Pagkakita rin ni Lucio sa mga nasabing anino ay nagulat siya at napatras. Lalo na nang marinig nila pareho ang ungol at alulong ng kung anong halimaw na nasa labas ng silid. Sinundan niyo ng magkasunurang pagkampay ng mga pakpak kaya napaismid lang si Lani. Sinasabi ko na nga ba na kayo yung mga layog na lumilipad-lipad kanina at nagtatago pa sa amog. Sige, subukan yung ikante ang marurumi yung kamay sa amin ng nobyo ko para maipadala ko na kayo sa impyerno. Walang iya ka. Anong ginawa mo sa mga anak namin? Kapag nalabang kong pinatay mo sila, hindi kami mag-atubiling patayin din kayo. Dadaling ko ang ulo mo mismo sa harap ng ama-amahan mo. Rebelya, hanapin mo mga anak natin at mananatili ako rito. Hindi mo ako po pwedeng sisihin, Mang Ramon, dahil nilabag na mga anak mo ang patakaran. Sila ang unang nagtangkang gawang kami na masama. Ginawa ko lang ang nararapat. Hindi na kami parte ng walang kwentang patakaran ng mga nasa Baryo Kumblihan. Malaya kaming gagawin ang gusto namin.
Kung ganon, ikaw na mismo nag-atid ng pamilya mo sa kapamakan. Kausapin mo na lang ang mga anak mo sa impyerno! Sa galit ng aswang na layog ay binundol nito ang pinto ng kwarto. Napatras naman ang magnobyo at nobya habang si Lucio ay naguguluhan pa rin sa nangyayari. Hindi niya tuloy alam kung matatakot ba siya o magagalit dahil sa mga nalaman na wala talagang kaide-ideya. Mahal, magtago ka sa ilalim ng kama, bilis! Langya, ano ba nangyayari rito, mahal? Saka na ako magpapaliwanag kapag napatay ko ng mga aswang na layog na ito. Ano yung layog na yon? Magtago ka na nga lang muna. Takot na sumunod ang gwapong lalaki habang si Lani naman ay nanatiling alerto. Handa siya sa mga ganoong pagkakataon dahil matagal na siyang sinanay ng ama-amahang si Mang Kanor. Papatay kita! Papatay kita! Papatayin ko kayo! Gawin mo na lang, walang kwentang aswang. Sa ilang beses na pagbundol ng aswang na layog sa pinto ay nabuwal na nga rin ito. Pero sinamantala ni Lani ang pagkakataong yon. Sa halip na matakot ay dali-dali niyang dinampot ang matulis na piraso ng kahoy na nalaglag mula sa nasirang pinto. At dahil lumusot din doon ang paa ng aswang ay mabilis siyang kumilos. Nagpadaos-os siya pababa at saka buong lakas na tinusok ang paa ng halimaw. Etong lamunin mong halimaw ka! Walang iya ka talaga! Wisit kang babae ka! Mahawak-hawakan lang talaga kita, matitikman mo ang galit ka! Talaga ba? Isinagad pa ng babaeng manunugis ang pagkakatusok sa paa ng aswang hanggang sa tumagos ang matulis na kahoy. Mas lalong naghihiyaw sa sakit si Mang Ramon at gamit ang isa pang paa ay pinilit nitong sirain ang natitirang bahagi ng pinto. Dinig na dinig din niya ng mga pakpak ng aswang na layog sa pader dahil bumabalandra ito roon. At hindi pa nakontento si Lani dahil buong lakas niyang hinila ang kahoy hanggang sa mahati ang paa ng halimaw. Mas lalo tong nagsisigaw sa sakit at nang makawala ay narinig niya na lumipad to palayo. Mula sa nasirang bahagi ng pinto ay sinilip ng babaeng manunugis ang aswang at nakita nga niya si Mang Ramon na kumakampay-kampay ng pakpak mula sa hindi kalayuan. Tumagas ang dugo ng Ginoo sa paa at kitang-kita ang panggagalaiti niya dahil sa nangyari. Samantala, si Lucio naman ay hindi makapaniwala matapos sa mga nasaksihan. Hindi niya kasi lubos sa kalain na ganun pala katapang ang kanyang nobya. Ni sa hinagap ay hindi niya talaga naisip ang tungkol sa bagay na yon. Hindi niya tuloy alam ngayon kung matutuwa ba siya, mapaproud o matatakot kay Lani. Matapos yung makita na nakipagsagupa sa nakakatakot na nilalang. Ano, Mang Ramon? Magtatanda ka na ba? Sinabi ko naman sa inyo na huwag niyo na kaming kakantiin lalo na ang nobyo ko dahil hindi ako mangingiming patayin kayo. Ngayon, manahimik na lang kayo pare-pareho dahil pagsabit din naman ng umaga, lilisanin na namin ang lugar na ito. Sa palagay mo ba, pagkatapos sa mga ginawa mo sa akin, papayagan ko pa kayo makalis dito? Magkamatayan na tayo kung magkakamatayan tayo. Matagal ko na rin namang gustong patayin kang manunugis ka. Kung yan ang gusto mo, ibibigay ko ang hiling mo. Dali-daling kinuha ng babae ang ilang gamit sa kanyang bag at nang makita yun ni Lucio mula sa ilalim ng kama ay nagulat siya. Hindi rin nakalain ng gwapong lalaki na may mga ganong klase ng kagamitan pala ang kanyang kasintahan. 2 piraso ng matulis na tabak at may ilan pang mga maliliit na botelya na pamilyar sa kanya. Naalala niya kasi noon na nakita niya na mga yun sa silid nila, pero inakala niya lang na parte ng pagpapaganda ni Lani kaya hindi niya na rin pinansin. Nang nakuha na ng babae ang mga nasabing sandata, ay matapang niyang binuksan ang nasirang pinto. Pagkatapos ay binuksan niya ang isa pang botelya gamit ang bibig at habang pasugod si Mang Ramon ay dali-dali niyang sinaboy ang laman ng nasabing botelya. Nakaiwas ang lalaking layog pero natamaan siya sa magkabilang parte ng pakpak. Dahil doon ay napahayaw na naman siya sa tindi ng sakit na nararamdaman. Para kasi siyang pinapaso sa likidong isinaboy ni Lani. Wisit kang babae ka! Ano, Mang Ramon? Ayaw mo pa rin bang mapaawat, ha? Bibigyan pa kita ng uling tsansa at pagkakataon na yon para umalis kayo rito ng asawa mo. Naantala na ang kanilang pag-uusap dahil biglang dumating si Aling Rebelya na nasa anyong layog na rin.
Kitang-kita sa mukha ng babaeng aswang ang galit habang papalapit sa asawa at bukod doon ay umiiyak din siya. Nang maglapit na ang dalawa, maya-maya pa ay bigla na lang silang umungol ng umungol. Umalingaw-ngaw ang ungol na yon sa buong paligid kaya mas naging alerto si Lani. Batid niya kasi na tila nagtatawag ng atensyon ang mag-asawang layog sa iba pang aswang na nasa paligid. At nang matapos ang kanilang pag-ungol at sa kanila hinarap ang babaeng manunugis na nakatayo pa rin sa tapat ng pintuan ng inuupahan nilang silid. Ginilitan mo ng leeg ang mga anak ka! Buhay ang kinuha mo, kaya buhay rin ang kapalit nito! Magbabayad ka sa ginawa mong ito! Mahihirapan kita ng gusto at magugutay-gutayin ko sa harapan mo ang katawan ng pinakamamahal mong lalaki! Humanda kang hayop kang babae ka! Bago mo ako pag-isipan na patayin, tingnan mo muna ang lagay ng asawa mo, Aling Rebelya. Pare-pareho ko kayong ihahatid sa impyerno. Dahil doon ay napalingon ng babaeng aswang sa kanyang asawa at nang makita niyang duguan ng mga pakpak noon ay nag-alala siya ng gusto para rito. Mas lalo rin siyang nagalit kay Lani at dahil doon ay napaungol na naman siya ng ubod lakas. Pero hindi na hinayaan yun ng manunugis na mangyari pa. Batid na niya kasi ang pag-ungol na yon ay nanghihikayat pa ng ibang aswang para mapaslang na rin siya. Tumakbo siya palapit sa mga aswang at dali-dalim binuksan ng iba pang maliit na botelya. Inalalaya naman ni Aling Rebelya ang asawa para takasan si Lani. Hayaan mo na ako rito, Rebelya! Hindi tayo pwede mamatay ng dalawa! Puntiryahin mo ang lalaking kasama niya dahil mas madali natin siyang mapapatalima kapag hawak natin ang lalaking yon! Bilis na! Pero paano ka? Wala na tayong oras! Bilis na! Kung gusto mong may pagiganti yung mga anak natin, magmadali ka na! Sa tingin niyo ba hayaan ko kayong gawin yon? Papatayin ko na kayong dalawa ngayon din! Isinaboy kagad ni Lani ang laman ng maliit na boteng hawak niya. Diretsyong tumama yun sa mukha ni Mang Ramon kaya napasigaw yun ng husto dahil sa sakit. Kitang-kita rin ang kanyang asawa kung paanong nalusaw ang mukha niya dahil sa isinaboy ng babaeng manunugis. Naman ka! Alis na! Puntahan mo yung kasama lang walang iyang manunugis! Hindi na natapos ng lalaking layog ang pagsasalita dahil ginilitan na siya ng leeg ni Lani at pagkatapos ay inihagis yun sa babaeng layog. Galit na galit naman si Aling Rebelya habang nakatitig sa kanya mula sa ere at umiiyak na rin. Umiiyak-iyak ka pang aswang ka? Nasasaktan ka rin pala? Naiisip mo na ba ngayon na ganyan din ang mararamdaman ng mga inosyenteng taong binibiktima nyo? Hindi ko palalampasin tong ginawa mong walang yakang babae ka! Sa tingin mo ba, palalampasin ko rin tong ginawa nyo? Kahit magtulong-tulong pa kayong mga animal na aswang! Pagkatapos sumigaw ng malakas ay lumipad na palayo ang babaeng layog. Napatingin naman bigla si Lani sa kinaroroonan ng kanyang kasintahan dahil bigla yung sumigaw. Mahal! Lani! Tulong! Dali-daling tumakbo ang babae pabalik sa inuupahan nilang silid at pagpasok niya ron ay kaagad siyang napatingin sa butas ng kisame kung saan niya nakita si Lucio na hinahatak ng kung sino. Doon ay nakita niyang isang malaking itim na pusa na siyang may hawak-hawak sa kanyang asawa. Hinihila ko ng malaking itim na pusa, mahal! Tulong! Tulong! Gago kang aswang ka! Doon ay tumambad na nga sa kanya ang itsura ng asawa na nakabaliktad na tila nakadikit na sa dingding. Puno pa rin ng kalmot ang mukha noon at iba pang parte ng katawan. Bitiwan mo siya kung ayaw mong ikaw naman na mapugutan ng ulo! Tulong, mahal! Tulungan mo ako! Tutulungan na sana ng babaeng manunugis ang kanyang nobyo, kaya lang ay bigla namang mayroong bumundol sa kanya mula sa labas. Hindi kaagad nakita yun ni Lani kaya tinamaan siya at tumalsik sa kama. Umikot siya at paggala ng tingin ay doon nga niya nakita si Aling Rebelya na nagtiklop ng mga pakpak paglapag sa sahig. Sinikap bumangon ng babaeng manunugis sa kamang pinagtalsikan niya. Kaya lang ay umuga na naman ito at pagkatapos ay nakarinig siya ng tawanan ng tila mga demonyong nasa ilalim ng kama. Mabutit dumating na rin kayo. Pagtulungan na natin ang manunugis para tayo nang mamuno sa Baryo Kublihan. Pusang itim, ibigay mo sa akin ang lalaking yan dahil ipaparanas ko sa kanyang matinding kamatayan na hindi niya pa nararanasan.
Sa harap mismo ng manunugis na yan, bibiyakin ko ang tiyan ng lalaking yan at maghihiwa-hiwalayin ko ang laman loob niya. Bakit ko naman ibibigay sa iyo ang pagkain ko? Ako ang nakauna sa taong to, kaya sa akin lang siya. Huwag ka nang magmatigas pa. Pagkatapos kong patayin ng lalaking yan sa harap ng babaeng to na pumatay sa pamilya ko, kahit sa inyo na siya, kayo na ang bahalang pumugot sa ulo niya at ihandog nyo kay Pinunong Castor. Wala na akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ngayon ay makita silang mamatay pareho. Dahil sa mga narinig ni Lucio ay kinumutan siya ng matinding takot. Ramdam na ramdam niya na tila ba may kung anong mabigat na presensya ang unti-unting yumakap sa kanya dahilan para magtaasa ng kanyang mga balahibo at magsimula na ngang bumilis ang pagkabog ng kanyang dibdib. Humalakak naman bigla si Aling Rebella matapos makita ang kasintahan ni Lani na takot na takot. Nasaan na ngayon ang tapang mo, Lailani? Natigilan na ang babaeng layog sa pagsasalita matapos siyang makita na meron nang ang hawak-hawak si Lani. Pagtingin niya roon ay may isang maliit na aswang nang nangingisay matapos tusukin ng manunugis ng tabak sa magkabilang leeg. Nagitla rin siya nang ihagis pa ang katawan ng patay na aswang sa gawin niya, kaya dali-dali niyang isinalag ang mga pakpak. Samantala, nanatili naman si Lucio na nakabaligtad habang nakikipagatakan sa aswang na nag-anyong malaking pusa. Mahal! Tulungan mo ako! Kunin mo to, mahal, at isawin mo sa aswang na yan. Pagkahagis ng maliit na botelya ay saka na hinarap ni Lani ang aswang na layog na patakas na naman. Pero bago pa siya makalabas ng silid ay lumipad na ulit ang nasabing kalaban. Dahil doon ay isinara na lamang muna niya ang pinto at nag-focus sa aswang na umihila kay Lucio. Hinigit niya ang gwapong lalaki hanggang sa mahulog sila pareho, subalit nanatili sa butas ng kisame ang aswang na nag-anyong pusa. Nakita pa nila ang namumula nitong mga mata at naglalaway nitong bibig habang nakatingin sa kanila. Dahil doon ay inusog niya ang kasintahan hanggang sa bumalandra sa gilid ng kama at pagkatapos ay buong tapang niyang nilundag ang aswang at hinigit. Kumalmot-kalmot pa yon sa kamay niya, pero hindi alintana ni Lani, wala siyang pakialam kahit anong gawin ng aswang dahil mas nanaig ang pagnanais niyang mapatay ito. Matigas kang aswang ka, ha? Ilang beses niyang pinagsasasaksak ang katawan nito hanggang sa pareho na silang mahulog din sa sahig. Pagtayo ay dali-dali niyang sinipa ang aswang saka tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Lucio na gulat pa rin sa mga nangyayari. At doon na nga tumambad sa kanilang paningin ang totoong itsura ng aswang na kanina'y nag-anyong malaking pusa. Mahahaba mga kamay at paa na saktong-sakto sa bawat kanto ng katre. Nakabaliktad din ang ulo nito na parang gagamba habang galit na nakatingin sa kanila. Sa takot ni Lucio ay para siyang bata na nagtago sa likod ni Lani. Mahal, anong klaseng nilalang yan? Hindi ko rin alam. Ibalik mo ang pagkain ko! Manigas kang aswang ka, kung ano ka man! Kagad sinaboy ni Lani ang natitirang maliit na botelya at nang tumama yun sa katawan ng nasabing halimaw ay bigla yung nangisay. Hanggang sa umusok na ang buo nitong katawan. Nagulat pa nung atakihin sila kaya naman kagad dinatak ni Lani si Lucio hanggang sa mapunta sila sa sahig na katapat ng pinto ng banyo. Nang mapatingin sila roon, sabay nilang nakita ang nagngangalit na itsura ng halimaw. Gumagapang-gapang pa yon palapit sa kanila. Pero tinalunan na ni Lani ang aswang at pinagsasasaksak sa muka hanggang sa tumagas ang nangingitim na dugo sa sahig. Tumigil lang siya nang mawalan ng buhay ang nasabing aswang at nang lingunin niya si Lucio ay naawa siya para sa lalaki. Halatang halata kasi ang matinding takot sa mukha nito. Nang lumapit nga siya ay napatras ang gwapong binata na pati yata sa kanya ay natakot na rin. Mahal, ako to si Lani. Ako pa rin to. Niyakap niya ang kasintahan kaya doon niya naramdaman ang panginginig ng katawan nito. Mas lalo tuloy siyang nahabag para sa lalaki, lalo na nang marinig ang nangangatal nitong boses. Umalis na tayo rito, please! Oo, mahal. Aalis na tayo rito. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hayaang may mangyaring masama sa'yo. Inalalayan niyang tumayo ang lalaki at pagkatapos ay kinuha na rin niya ang mga gamit nila.
Siniguro niyang dala nila ang susi ng sasakyan. Alam niya sa sarili na delikado pa rin sa labas pero ayaw niyang makita ang kasintahan sa ganoong kalagayan. Kaya mas pinili na lang din niya ang umalis. Hindi rin naman kasi niya inakala na ibang-iba na ang batas ngayon ng mga aswang na iniwan niya sa Baryo Kublihan. Noon kasing nandun pa siya ay hindi basta-basta nakakapatay ng tao ang mga aswang. May mga sinusunod silang batas at isa sa mga batas na yon ay kapag sino man ang magtangkang pumatay ng inosenteng tao nang walang pahintulot, ganun din ang magiging kaparusahan. Kamatayan. Nang handa na sila, ay sumilip muna si Lani sa labas upang alamin kung nasa na si Aling Rebelya. Nang masiguro niyang ligtas ang daan, ay dali-dali silang lumabas ng silid at nagtungo sa parking lot na nasa likod. Pagkakita ng dalawa sa kanilang sasakyan, ay nagmamadali silang tumakbo roon. Kagad pinapasok ni Lani si Lucio sa loob at sinabing siya na rin ang magmamaneho. Pero ganun na lang din ang gulat nila dahil pag-check ng gulong ng sasakyan ay butas na ang harapan nito. Napabuntong hininga ang balingkinitang babae habang pinagmamasdan ng kanyang nobyo na takot pa rin. Mahal, binutas na yung gulong ng sasakyan natin. Kailangan nating umanap ng ibang masasakyan. Mamamatay na ba tayo dito, mahal? Hindi. Sinasabi ko naman sa iyo na hindi ko papayagan na mangyari yun, di ba? Magtiwala ka sa akin. Magtiwala? Paano pa ako magtitiwala sa iyo, mahal? Sa 5 taon natin magkarelasyon, hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa bagay na to. Ginawa ko yung para rin sa iyo. At alam kong hindi mo ako maintindihan katulad ngayon. Hindi ka nga naniniwala sa aswang eh. Hindi ko alam. Gusto ko na makalis sa lugar na to. Kung gusto mo makaalis, alisin mo yung takot ngayon sa sarili mo. Kaya kitang iligtas dito, mahal. Pero kung ikaw mismo, hindi mo tutulungan ang sarili mo, mahirapan akong maisalba tayo rito pareho. Bakit parang kasalanan ko pa ngayon? Saka na tayo magdiskusyon, utang na loob. Kailangan muna natin makalis dito bago pa magtawag ng mga kasama si Aling Rebelya. Natigilan na si Lani sa pagpapaliwanag dahil narinig na nila ang pag-ungol ng aswang na layog. Dahil doon ay dali-dali niyang hinatak si Lucio palayo sa sasakyan. Iniwan na rin nila ang mga gamit doon dahil masyado na tong pabigat. Habang palingon-lingon sa himpapawid, ay hatak-hatak niya pa rin ang lalaking pinangunahan na naman ng takot. Hindi rin naman masisi yun dahil ito ang unang beses ni Lucio na makaengkwentro ng mga aswang. Saglit silang napahinto at nagtago sa isang gilid. Matapos marinig muli ang pagsigaw ng aswang na layog. Pagkalaon ay malakas yung nagsalita na halatang galit na galit. Sige, magtago lang kayo na magtago. Habang malalim na ang gabi, ay hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo napapatay na dalawa. Mamamatay na ba talaga tayo rito? Lucio, ano ka ba? Huwag kang umasa na parang bata ngayon. Hindi tayo mamamatay dito. Magkasama tayong aalis. Pangako ko yan, mahal. Wala nang inaksayang oras pa si Lani. Hatak-hatak si Lucio ay mabilis silang umalis sa pinagkukublihan. Nagtuloy-tuloy lang sila sa paglabas ng motel hanggang sa marating na nga ang gasolinahan. Nang makita naman ng gwapong lalaking malit na truck doon, ay tumigil din siya saglit. Kaya natigilan din ang nobya niyang humahatak sa kanya. Bakit ka uminto? Yung truck, pwede natin gamitin yon. Kaya mong patakbuhin? Basta hindi flat ang gulong, kaya ko yan. O tara na. Tinungo nga kagad nila ang nasabing truck at mabuti na lang din ay walang salamin ang bintana kaya mabilis nilang nabuksan. Habang abala ang aswang na layog sa paghahanap sa kanila sa motel ay kagad na sinubukang paandarin ni Lucio ang maliit na truck. Halata ang takot sa kanya dahil kitang-kita ni Lani ang matinding panginginig ng mga kamay niya habang pinagdidikit ang mga wire sa ilalim ng manibela. Makailang beses pang ang natanggal yun dahil doon, kaya hinawakan muna saglit ng babae ang kamay ng nobyo. Mahal, makinig ka sa akin ha. Makakalis tayo dito ng ligtas dahil magagawa mong mapaandar ang sasakyan na ito. Pangako ko sa iyo na pagkatapos nito, sasabihin ko sa iyo ang lahat-lahat at hindi na ako maglilihim pa. Dahil sa mga sinabi niyang yon, kahit papaano ay nakahinga ng maluwag si Lucio. Kaya napagdikit na niya ang mga wire na maliliit sa truck. Nang umugong ang sasakyan, ay nabaling naman doon ang atensyon ng aswang na layog kaya sumigaw na naman to sa galit.
Hindi kayo makakatakot sa mga hayop kayo! Magmanyaw ka lang, mahal. Ako nang bahala sa aswang na ito. Kagad ngang minaniobra ni Lucio ang sasakyan hanggang sa tuluyan silang makaalis sa lugar na yon. Pero mabilis pa rin silang sinundan ng aswang. Kaya naman mula sa bintana ng maliit na truck ay umakyat si Lani sa bubungan. Nagpatuloy naman sa pagmamaneho ang lalaki kahit na takot na talaga to sa mga nagaganap. Sige, sumugod kang animal kang aswang ka. Hindi ako natatakot sa iyo. Galit na sumalakay ang aswang na layog at nang dadagitin na niya si Lani ay kusa yung lumundag sa kanya. Pinagkakakalmot ng aswang ang mukha ng babaeng manunugis pero hindi yun iniinda. Binunot niya kagad ang patalim na ginamit sa pagpatay sa aswang at saka mabilis na tinusok ang isang pakpak nito. Umigtad sila hanggang sa mahulog sa isang puno. Nang makita yun ni Lucio mula sa side mirror ay huminto siya at takot na napasigaw. Lani! Bababa na sana siya ng sasakyan pero nakita niyang nahulog sa puno ang aswang na putol na ang isang pakpak. At kasunod na noon si Lenny na duguan na rin. Tumayo pa ang galit na si Aling Rebelya at nahihirapang maglakad palapit sa lalaking takot na takot. Pero sumunggab sa likuran niya si Lani at saka siya pinagsasasaksak sa likuran habang sumisigaw. Mamamatay kayong lahat na aswang kayo! Tinigilan niya lang si Aling Rebelya nang maramdaman niyang hindi na yon pumapalag pa. Pagkatapos ay nilingon niya ang nobyo na nasyak pa rin sa mga kaganapan. Pagkatapos noon ay bumaba si Lucio sa kotse at inalalayan ng kanyang nobya pabalik sa maliit na truck bago sila nagbiyahe palayo sa lugar na yon. Habang binabaybay ang madilim na daan ay walang nagsasalita sa dalawa. Nakatulala pa rin sila pagkatapos ng engkwentrong yon hanggang sa biglang huminto ang sasakyan. Napatingin tuloy si Lani sa kanyang nobyo. Nang makita ng umiiyak ang lalaki, ay napaluhan na rin siya habang pinupunasan ng mga dugo sa katawan. Pasensya na, mahal, kung hindi ko sinabi sa iyo ang madilim na nakaraan ko. Pasensya ka na kung na-trauma ka sa mga nangyari ngayon. Hindi kita sinisisi, mahal. Naiyak ako ngayon matapos kong makita ang sarili ko na takot habang ikaw nakikipag-agawan ng buhay sa mga aswang. Napakahina akong lalaki. Nakakahiya, mahal. Nakakahiya. Napahugulgol ng iyak si Lucio kaya nilapitan siya ni Lani at niyakap ng maigpit hanggang sa pareho silang makaramdam ng kaginhawaan. Pagkatapos noon ay muli na nga nilang pinandar ang sasakyan habang ikinukwento ng babae ang lahat-lahat sa kasintahan. Gulat na gulat si Lucio matapos niyang malaman na pinalaki pala ang kanyang nobya ng isang pinuno ng aswang. Tinawag na manunugi si Lani dahil pinapatay niya ang mga aswang sa baryo kublihan na sumusuway sa kanilang patakaran. Siya rin ang tumutugi sa mga taong itinakda na para gawing pagkain ng mga aswang. At dahil sa hindi na niya nakayanan ng pagpaslang kaya naisip niyang umalis doon hanggang sa mapadpad na nga siya sa Maynila. Sa haba ng kanilang usapan ay hindi nila namalayan ng oras. Pagdating sa kabilang bayan ay laking gulat nila nang makita ang kotse ni Pablito. Hindi nga nagkamali si Lani dahil bumaba kagad ang matabang lalaki sa kotse nito saka sila hinarap habang nakangiti. Hindi ba delikado kung lalabas ka, mahal? Huwag ka mag-alala. Wala siyang gagawin sa atin. Kung may balak siyang masama sa atin, matagal niya na yung ginawa yon. Doon pa lang nung nakita niya tayo. Naikwento na rin kasi ni Lani ang tungkol kay Pablito pati sa aswang na nasa stopover kaya ganun na lang din ang reaksyon ng lalaki. Kagad nang bumaba ang babaeng manunugis saka kinausap ang matandang lalaki. Huwag ka mag-alala. Wala akong balak na masama. Gusto ko lang sabihin sa iyo na alam na ni Pinunong Castor na nandito ko na ulit sa lugar na to. Gusto niya lang ding ipaabot na natutuwa siya. Sana raw bumalik ka na para makontrol na ulit ang mga kasapi na sumusuway sa patakaran. Pasensya na. Pero nagpunta lang ako sa lugar na to para dumalo ng kasal. Wala akong balak na bumalik pa sa dati. Pakisabi na rin kay Tay Castor na salamat at natutuwa pa rin siya sa akin. Pakialalahanan na lang din ng iba na huwag na silang magtangka kung ayaw nilang matulad sa mag-asawang layog na may-ari ng panuluyan. Makakarating. O paano? Mag-iingat ka ha. Sana hindi na tayo magkita. Yan din ang gusto ko.
Sana hindi na mag-cruise ang landas natin. Ikaw nang bahala kay Tatay Castor, ha? Makakaasa ka. Pakisabi ulit sa asawa mo na salamat ah. Tumango na lang si Lani bago bumalik sa maliit na truck. Ilang saglit pa, nang makita nilang bumalik na rin sa kotse si Pablito, ay tuloy-tuloy na sila sa pagmamaneho papunta sa patutunguhan. Sa kabutihang palad ay nakarating ng ligtas ang dalawa at wala nang naging aberya. Nakauwi rin sila pagkatapos ng kasal at katulad ng usapan, wala nang gumambala pang aswang sa kanila dahil sa takot nila sa babaeng manunugis. Wakas!